habang umaakyat ang Going Merry sa mapanganib na agos, biglang lumitaw ang isang dambuhalang balyina sa kanilang daraanan. Dahil sira pa rin ang taiman ng barko, muntik nang bumangga ang Going Merry sa balyina. Sa desperadong hakbang, nagpaputok si Luffy ng kanyan upang pabagalin ang barko, na iligtas nga ang Going Merry, ngunit aksidenteng nasira ang kanyang minamahal na figurehead, ang ulo ng tupa na kilala bilang Merry. Sa galit, sinuntok ni Luffy ang balyina bilang ganti, ngunit sa halip na umatras, nilamon ng balyina ang Going Merry at ang buong crew nito habang lumulubog ito sa ilalim ng dagat. Habang sinusubukan ng Straw Hats na unawain ang nangyayari, napansin ni Luffy ang isang pinto sa itaas ng tiyan ng balyina. Hinila niya ito at bigla silang napunta sa isang kakaibang daanan. Sa kanilang pag-usad, natagpuan nila ang isang maliit na isla sa loob ng balyina, napapalibutan ng lunti ang tubig at may pininturahang asul na kalangitan sa ibabaw. Doon nila nakilala si Crocus, isang matandang doktor na nag-aalaga sa balyina at nagpipinta sa loob ng tiyan nito upang bigyan ito ng kaunting kaginhawaan, ngunit bago pa sila makapag-usap ng matagal, nagsimula na namang yumanig ang paligid. Si Lebon, ang balyina, ay muling binabangga ang kanyang ulo sa red line. Habang pinapakalma ni Crocus si Lebon gamit ang pampakalma, biglang lumitaw ang dalawang misteryosong indibidwal na sumira sa loob ng tiyan ng balyina. Armado ng mga bazooka, nagpaputok sila ng mga kanya na nagbabadyang butasin ang loob ni Lebon, ngunit bago pa magdulot ng matinding pinsala, sumugod si Crocus at sinangga ang mga kanyan gamit ang kanyang katawan. Sa matinding galit, agad na inaga pa ni Luffy ang sitwasyon. Sa isang mabilis na pag-atake, pinatumba niya ang mga intruder at pinigilan ng anumang posibleng pinsala kay Lebon. Nang maalis na ang banta, inihatid ni Crocus ang Straw Hats palabas ng tiyan ni Lebon at sinimulan ng isalaysay ang malungkot na kwento ng balyina. Ipinahayag ni Crocus na si Lebon ay hindi isang ordinaryong balyina, may puso itong parang tao, at matagal nang naghihintay sa isang piratang grupo na nangakong babalik matapos libutin ang Grand Line. Ngunit matapos maranasan ang panganib sa Grand Line, tumakas ang grupo sa pamamagitan ng Combelt at hindi na bumalik. Nang malaman ni Lebon ang katotohanan mula kay Crocus, tumanggi itong maniwala. Sa kawalan ng pag-asa, nagsimulang banggay ni Lebon ang Red Line sa desperadong pagsubok na muling makasama ang kanyang dating mga kaibigan. Sa kabila ng sakit at kawalan ng pag-asa, patuloy pa rin siyang naghihintay. Naantig si Luffy sa kwento ni Lebon, sa halip na magbigay ng walang saysay na pangako, pinili niyang labanan si Lebon, isang simbolikong sagupaan upang ipakita na hindi siya iiwan ng Straw Hats. Matapos ang matinding sagupaan, idineklara ni Luffy ang laban na tabla at gumawa ng isang pangako. Sa isang taos-pusong kilos, ipinangako ni Luffy kay Lebon na babalik siya at tatapusin nila ang kanilang laban matapos nilang malibot ang buong mundo. Sa pangakong ito, nabigyan si Lebon ng bagong dahilan upang maghintay, pinalitan ng kanyang lungkot ng pag-asa. Habang inihahanda ng Straw Hats ang kanilang sarili sa paglalayag, napansin ni Nami na hindi gumagana ng maayos ang kanyang compass. Sinubukan niyang magtala ng kurso, ngunit wala itong tiyak na direksyon. Ipinaliwanag ni Crocus na ang mga ordinaryong compass ay walang silbi sa Grand Line dahil sa kakaibang magnetic field sa lugar. Upang magliyag ng ligtas, kailangan nila ng logpost. Bilang pasasalamat sa pagtulong kay Lebon, ibinigay ni Crocus sa Straw Hats ang isang logpost na magiging susi nila sa pag-navigate sa mapanganib at misteryosong karagatan ng Grand Line. Bago umalis, nakilala ng Straw Hats ang dalawang kakaibang indibidwal, sina Mr. Nine at Miss Wednesday. Nagmakaawa sila kay Luffy na isama sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bayan, ang Whiskey Peak. Bagamat nagduda ang iba, sumang-ayon si Luffy, at muling naglayag ang Straw Hats patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Sa pagpasok ng Going Merry sa Grand Line, biglang nag-iba ang lagay ng panahon. Sa isang iglap, mula sa maaliwalas na dagat ay naging isang bangis na bagyo. Ang pabago-bagong klima ay nagpapaalala sa Straw Hats na sila ay pumasok na sa isang mundo na puno ng panganib at misteryo. Habang binabaybay nila ang Grand Line, nananatiling alerto si Nami sa pagbabago ng panahon at pinapangalagaan ang log post, habang ang iba naman ay nagsusumikap na mapanatili ang Going Merry sa ligtas na kalagayan. Pagdating sa Whiskey Peak, sinalubong sila ng mga taga-bayan na tila puno ng kabaitan. Naghanda ang mga ito ng engranding pagdiriwang para sa Straw Hats, na agad na nagpa-relax sa pagod na grupo. Ngunit sa kabila ng maligayang pagdiriwang, si Zoro lamang ang nanatiling alerto. Habang mahimbing ang tulog ng Straw Hats, natuklasan ni Zoro ang katotohanan. Ang mga tao sa Whiskey Peak ay hindi ordinaryong taga-bayan kundi mga bounty hunters mula sa Baroque Works, isang lihim na organisasyon na may masamang balak sa Straw Hats. Hinarap ni Zoro ang halos 100 bounty hunters ng mag-isa. Gamit ang kanyang mga bagong espada mula sa Logtown, Yubashiri at Sandai Kitetsu, pinataob ni Zoro ang mga kalaban, kabilang na sina Mr. Nine at Miss Monday. Habang nakikipaglaban si Zoro, sinamantala naman ni Nami ang sitwasyon upang maghanap ng nakatagong kayamanan ng mga bounty hunters.
Habang nagkakagulo sa Whiskey Peak, lumitaw ang mas mapanganib na banta, ang officer agents ng Baroque Works, Mr. Five at Miss Valentine. Ang kanilang misyon ay alisin ang dalawang traidor na may alam sa tunay na pagkakakilanlan ng kanilang pinuno, na si Mr. Zero. Ibinunyag nila na ang traidor ay walang iba kundi si Iger kapitan ng Royal Guard ng Alabasta, at si Miss Wednesday, na siyang tunay na Princess Nefertari Vivi ng Alabasta. Habang sinusubukan ni Vivi na makatakas, nagtangkang protektahan siya ni Mr. Nine kahit pamiyembro siya ng Baroque Works, ngunit mabilis siyang natalo. Sa kabila ng kanyang sugat, nakiusap si Iger kay Zoro na protektahan si Vivi. Bagamat nag-atubili si Zoro, mabilis namang sinamantala ni Nami ang sitwasyon, hinihingi ang mas malaking bayad kapalit ng kanilang proteksyon. Sa huli, napilitan si Zoro na pumayag, at naghanda na silang harapin sina Mr. Five at Miss Valentine. Sa gitna ng kaguluhan, kahit si Miss Monday ay nagtangkang ipagtanggol si Vivi ngunit mabilis ding natalo ang bomb fruit ni Mr. Five na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng pagsabog mula sa kahit anong bahagi ng kanyang katawan, at ang kilo-kilo fruit ni Miss Valentine na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang timbang mula 1 hanggang 10,000 kilo ay nagbigay ng matinding banta. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Luffy, ganap na walang alam sa nangyayari. Sa kanyang pagdating, napansin niyang marami nang naputol si Zoro, kabilang ang mga tao sa Whiskey Peak. Hindi alam ni Luffy na sila ay bounty hunters, inakala niyang umatake si Zoro sa mga inosenteng tao. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagalit si Luffy at hinamon si Zoro sa isang sagupaan. Sa kabila ng pagsubok ni Zoro na ipaliwanag ang sitwasyon, nanatiling matigas ang ulo ni Luffy. Dahil dito, nagsimula ang isang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang crewmates, nagdudulot ng hindi inaasahang laban na lalong nagpataas ng tensyon sa Whiskey Peak. Samantala, sinubukan ng mga Baroque Works officer agents na sina Mr. Five at Miss Valentine na samantalahin ang kaguluhan upang makalusot sa labanan ng mga kasama sa crew. Gayunpaman, nahuli sila sa gitna ng sagupaan at madaling natalo. Sina Luffy at Zoro ay handa nang magpakaubos ng lakas sa kanilang laban nang biglang dumating si Nami at marahas na pinatigil ito. Pinaalalahanan sila sa panganib na kanilang kinakaharap. Ipinaliwanag naman ni Vivi na ang Baroque Works ang nasa likod ng rebelyon sa kanyang bayan sa Alabasta, kaya't hindi siya makapagbigay ng malaking gantimpala para sa kanyang proteksyon. Ibinunyag din niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Zero, ang misteryosong pinuno ng Baroque Works, na si Sir Crocodile, isa sa 7 Warlords of the Sea. Sa kasamaang palad, dalawang espeya ng Baroque Works ang nakasaksi sa kanilang pag-uusap at kumuha ng mga larawan ni Luffy, Zoro, at Nami, kaya't naging pangunahing target sila ng organisasyon. Sa kabila ng panganib, pumayag si Luffy na isama si Vivi sa kanilang paglalakbay. Samantala, si Iger ay nagkusang magsilbing pain at naglakbay sa ibang ruta patungong Alabasta upang iliga ang kanilang mga kaaway, ngunit habang paalis ang barko ni Iger mula sa baybayin, bigla itong sumabog. Agad na bumalik sina Vivi at ang Straw Hat sa Going Merry at naglayag, sinusundan ng direksyon ng log post patungong Little Garden. Sa kanilang paglalakbay, hindi inaasahan ang pagdating ni Miss All Sunday, ang partner ni Crocodile. Hindi niya ibinunyag ang tunay niyang hangarin ngunit nag-alok siya ng isang eternal post na direktang magdadala sa kanila sa Alabasta. Gayunpaman, sa tiwala sa kanyang pakiramdam, dinurog ni Luffy ang eternal post at piniling sundin ang natural na landas ng log post. Umalis si Miss All Sunday nang walang karagdagang paliwanag. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, sina Kobe at Helmeppo ay sumali na sa Navy bilang mga tagapaglinis, nagsusumikap upang matupad ang kanilang pangarap na maging mga opisyal. Isang araw, nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kanilang pag-unlad na nauwi sa isang pisikal na sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidente nilang napaputok ang isang kanyan na sumira sa isang buong gusali. Maya-maya, sinamahan nila si Vice Admiral Garp sa isang misyon upang iharap si Axe-Hand Morgan, ang dating Marine Captain at ama ni Helmeppo, sa hukuman para sa kanyang mga krimen. Sa kanilang paglalakbay, nakatulog si Garp, at sinamantala ito ni Morgan upang umatake. Sinugatan niya si Garp sa dibdib at ginawang bihag si Helmeppo. Ninakaw niya ang isang bangka at nagtangkang tumakas. Habang naghahanda ang mga Marines na barilin si Morgan, pumagitna si Kobe sa harap ng kanyan, nagmamakaawa para sa buhay ng kaibigan niya at tumalon sa tubig upang habulin sila. Sa tindi ng dedikasyon ni Kobe, nagising ang loob ni Helmeppo at sa wakas ay hinarap ang kanyang ama. Gayunpaman, itinapon sila pareho ni Morgan sa dagat. Nakita ni Garp ang kanilang determinasyon at nagpasya na dalhin sina Kobe at Helmeppo sa Marine Headquarters upang magsanay. Sa Marine Headquarters, siniguro ni Garp na hindi magpapabaya ang dalawa. Matapos magtrabaho ng husto sa maghapon, bumabagsak sila sa pagod tuwing gabi, ngunit si Helmeppo, determinado na maibalik ang kanyang dating estado, ay hinila si Kobe upang mag-ensayo ng palihim, nagsisikap na palakasin ang kanilang katawan at husay sa pakikipaglaban.
Sa kalaunan, narinig ni Garp na magkaibigan pala sila ni Straw Hat Luffy na kamakailan lang ay napasama sa wanted list, sa halip na parusahan sila, sinubak ni Garp ang kanilang determinasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila, bagamat wala silang laban kay Garp, na-impress ito sa kanilang tapang at nagdesisyong itago ang kanilang koneksyon kay Luffy, pinapayagan silang manatili at ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Habang naglalayag ang Straw Hats patungong Little Garden, sina Mr. 3 at Miss Goldenwick ng Baroque Works ay nakatanggap ng bagong utos, naghahanda para sa susunod na pagsubok na haharapin ng crew. Pagdating nila sa Little Garden, nadiskubre ng Straw Hats ang isang isla na puno ng dambuhalang nilalang at sinaunang hayop, dahil sa takot, nagpasya sina Nami at Usopp na manatili sa barko habang ang iba ay naglibot upang mag-explore. Naalala ni Nami na nabasa na niya ang tungkol sa isla sa isang libro, ngunit nang makita niya ang tamang impormasyon, huli na ang lahat, lumitaw mula sa kagubatan ng isang higanteng nagpakilalang si Brogy, ang pinakamalakas na mandirigma ng Elbaf, humiling siya kina Nami at Usopp ng alak, at sa takot, nagkunwari silang patay. Natutuwa si Brogy at dinala sila sa kanyang kampo, kung saan nagluto siya ng karne ng dinosaur para ipatikim sa kanila. Ngunit dahil sa takot na baka sila ang kainin, sinubukan ni Nami at Usopp na tumakas sa gubat, subalit hinabol sila ng malalaking mandaragit, sa huli, napilitan silang bumalik sa kampo ni Brogy. Samantala, nakasalubong ni Luffy at Vivi ang isa pang higanti na nagngangalang Dory, ang matagal ng karibal ni Brogy. Ipinaliwanag ni Dory na siya at si Brogy ay nasa isang laban na tumatagal na ng 100 taon, tuwing sumasabog ang bulkan sa gitna ng isla, muling nagsisimula ang kanilang sagupaan. Samantala, sa kailaliman ng gubat, nakipagsanib puwersa sina Mr. 5 at Miss Valentine kay Mr. 3, na nagplano na hulihin ang mga higanti upang makuha ang kanilang malaking pabuya. Si Usopp na humanga sa marangal na laban ng mga higanti, ay labis na na-inspire sa kanilang tapang at ang arap na maging isang matapang na mandirigma tulad nila, maging si Brogy ay tinawag na niyang master. Matapos ang isa pang laban sa pagitan ni Dory at Brogy na muling nauwi sa tabla, uminom si Dory mula sa isang bar-iles ng alak na ibinigay sa kanya ni Brogy, na nakuha naman mula kina Nami at Usopp. Lingid sa kaalaman ng lahat, nilagyan pala ni Mr. 5 ng pampasabog ang isa sa mga bar-iles, na naging sanhi ng pagsabog nito at matinding pagkasugat ni Dory. Dahil sa sakit at kahinaan, maling inakusahan ni Dory ang Straw Hats ng pagtataksil. Wala nang ibang magawa si Luffy kundi labanan ng sugatang higanti at patulugin ito. Gayunpaman, nang sumabog muli ang bulkan bilang hudyat ng kanilang susunod na laban, nagkamalay si Dory at muling nagtungo upang harapin si Brogy. Alam na ito na marahil ang kanilang huling sagupaan. Bago pa siya umalis, inipit niya si Luffy sa ilalim ng isang dambuhalang bato upang hindi ito makialam. Habang naghahanda ang mga higanti sa kanilang itinadhanang laban, sinubukan ni Nami at Usopp na tawirin ang gubat upang muling makasama sina Luffy at Vivi. Gayunpaman, naharang sila sa kampo ni Dory, kung saan nakaharap nila si Mr. 3, na ginamit ang kanyang wax fruit powers upang lumikha ng mga malatunay na replika na nagpakalat ng pagkalito sa kanila. Dumating si Zoro ngunit nahuli rin at naipit sa matigas na wax ni Mr. 3. Dumating si Usopp sa kampo ni Dory nang lumitaw sina Mr. 5 at Miss Valentine. Nauwi sa trahedya ang ginamit na pandaraya ni Mr. 3 nang mapatay si Dory. Nagluksa si Brogy habang umiiyak sa ibabaw ng bangkay ng kaibigan. Sinamantala ito ni Mr. 3 at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ikadina ang paa ni Brogy sa matigas na wax. Nahuli naman ni Mr. 5 si Vivi, habang walang awang inatake ni Miss Valentine si Usopp at itinarak ito sa lupa. Dinala nila si Vivi sa lugar ng laban ng mga higanti, kung saan si Mr. 3 ay patuloy na ginagapos si Brogy. Gamit ang wax fruit powers, lumikha si Mr. 3 ng isang dambuhalang pedestal na hugis cake kung saan inilagay sina Vivi, Nami, at Zoro upang hindi makagalaw. Pinagmamalaki niya kay Brogy kung paano niya pinaglalaroan ang kanilang laban at naging sanhi ng pagkamatay ni Dory. Sa matinding galit, nagpumiglas si Brogy upang makawala, ngunit bago pa siya tuluyang makalaya, pinabagsak siya ni Mr. 5 gamit ang sunod-sunod na pagsabog. Mabilis namang muling pinatigas ni Mr. 3 ang mga gapos, muling pinanatiling walang laban si Brogy. Samantala, si Karo, ang tapat na pato ni Vivi, ay matagumpay na nahukay si Luffy mula sa ilalim ng bato. Sa tulong ni Karo, nakarating sina Luffy at Usopp sa lugar kung saan muntik nang putulin ni Zoro ang kanyang mga paa upang makalaya. Napansin ni Mr. 3 na tila hindi nababahala sina Zoro at Nami, na tila kampante na dahil dumating na si Luffy. Sa halip na makipaglaban, ginamit nina Usopp at Karo ang kanilang talino upang akitin sina Mr. 5 at Miss Valentine sa isang habulan sa loob ng kagubatan.
Sinubukan ni Luffy na wasakin ang wax pedestal na nagbabanta sa buhay ng kanyang mga kaibigan, ngunit pinigilan lang siya ni Mr. 3, matapos ang matinding laban, pinatalsik ni Luffy si Mr. 3 sa kagubatan. Gayunpaman, bago pa makalaya ang mga bihag, napansin nila na tila ayaw nang tumulong ni Luffy dahil si Miss Golden Week, gamit ang kanyang color trap ability, ay ganap na nakontrol ang emosyon ni Luffy. Hindi mahuli ni na Mr. 5 at Miss Valentine sina Usopp at Karo, kaya't napilitan si Mr. 5 na gamitin ang kanyang pinakamapanganib na sandata, ang kanyang revolver na may lamang mga breath explosive bullets. Nang bumalik si Usopp sa pedestal, nadatnan niya si Luffy na kalmado at umiinom ng tsaa kasama si Miss Golden Week. Halos natabunan na ng wax ang kanilang mga kaibigan, sa mabilis na pag-iisip, ginamit ni Usopp ang isang flaming projectile upang sunugin ang damit ni Luffy at sirain ang marka na ipininta ni Miss Golden Week. Nawala ang kontrol sa kanya at nagbalik si Luffy sa kanyang sarili. Nang makalaya na si Luffy, sinubukan niyang sirain muli ang wax pedestal, ngunit muling bumalik si Mr. 3 na ngayon ay may suot na makapangyarihang wax battle suit. Tinamaan naman si Usopp ng mga pagsabog ni Mr. 5, ngunit nagawa pa rin niyang utusan si Karo na tumakbo sa paligid ng pedestal habang hinihila ang isang lubid. Sinamantala ni Luffy ang pagkakataon, hinuli si Mr. 3 sa kanyang nagliliyab na buhok na hugis tatlo at ginamit ito upang sindihan ang lubid. Mabilis na kumalat ang apoy sa kahabaan ng lubid at sinunog ang dambuhalang wax structure. Sa wakas ay napalaya ang kanyang mga kaibigan. Habang lumilitaw mula sa apoy, magkasamang tinalo ni Nanami at Vivi si Miss Valentine, habang mabilis namang pinabagsak ni Zoro si Mr. 5, si Luffy at Karo naman ay hinabol sina Mr. 3 at Miss Golden Week, at tuluyang natalo ang dalawa. Samantala, si Sanji, na nag-e-explore sa ibang bahagi ng isla, ay aksidenteng natagpuan ang taguan ni Mr. 3, habang naroon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Zero, na walang iba kundi si Crocodile. Napagtanto ang sitwasyon, matalino niyang pinalabas na siya si Mr. 3 at nilinlang si Crocodile na naniniwalang napatay na niya sina Vivi at ang Straw Hat Crew. Habang nag-uusap, dumating ang mga messenger ni Crocodile, ang Unlockies, isang buiter at isang alter, upang maghatid ng Eternal Post na nagtuturo ng tamang daan patungong Alabasta. Nang matuklasan ng Unlockies ang katotohanan, tinangkang atakihin nila si Sanji, ngunit mabilis silang pinabagsak nito. Upang ipaliwanag ang kaguluhan, nagsinungaling si Sanji kay Crocodile na may isa pang Straw Hat na nabuhay ngunit nagawa na niyang tapusin ito. Nasiyahan si Crocodile sa ulat at inutusan si Sanji na akala niya ay si Mr. 3 na bumalik sa Alabasta. Matapos ang tawag, ipinadala ni Crocodile si Mr. 2, Bon Clay, upang harangin at patayin si Mr. 3 dahil sa kanyang sunod-sunod na pagkabigo. Habang lumuluha si Brogy sa pagdadalamhati para sa kanyang nasawing kasama, nagkamalay si Dory. Napagtanto niya na matapos ang 100 taon, nang hina na ang mga atake ni Brogy, kaya't nawalan lamang siya ng malay sa halip na mapatay. Hawak na ng Straw Hats ang Eternal Post patungo sa Alabasta, kaya't muli silang naglayag. Nagpaalam sina Dory at Brogy sa kanila, at bilang pamamaalam, isinakripisyo nila ang kanilang lumang mga sandata upang patayin ang isang dambuhalang higanteng goldfish na nagtangkang lumunin ang barko ng Straw Hats. Habang patuloy na naglalayag ang Straw Hats patungo sa susunod nilang destinasyon, lumalala ang kondisyon ni Nami. Sa kabila ng kanyang matibay na paninindigan, ang mataas na lagnat at panghihina ay nagiging mas malala, dahilan upang mag-alala ang buong crew. Alam nilang kung hindi agad magagamot si Nami, maaaring hindi na niya kayanin. Sa gitna ng pag-aalala, iminungkahi ni Vivi na pumunta sila sa pinakamalapit na isla kung saan may posibilidad na makahanap sila ng doktor. Ang kanilang log post ay nakaturo sa isang snow-covered island, ang Drum Island. Pagdating sa Drum Island, sinalubong sila ng malamig na klima at malamig ding pagtanggap ng mga naninirahan. Dahil sa takot sa mga pirata, nagdalawang isip ang mga taga-isla na payagan silang dumaong. Gayunpaman, nang makita ang kalagayan ni Nami, nahabag si Dalton, ang tagapamahala ng isla, at pinayagan silang pumasok. Ipinaliwanag ni Dalton na wala ng mga doktor sa kanilang bayan mula nang si Wapol, ang dating hari ng Drum Kingdom, ay nagpatapon sa kanila. Tanging isang doktor na lang ang natitira sa isla, si Dr. Kureha, isang matandang babaeng kilala sa kanyang kakaibang personalidad at kakayahang manggagamot. Dahil sa desperasyon, nagpasya sina Luffy at Sanji na akyatin ang matarik at nagyayelong drum rock kung saan naninirahan si Dr. Kureha. Sa kabila ng matinding lamig at panganib ng pag-akyat, kinarga ni Luffy si Nami sa kanyang likuran at nagsimulang umakyat, habang si Sanji naman ay ginamit ang kanyang lakas upang protektahan sila mula sa mga mababangis na hayop sa bundok. Habang umuulan ng nyebe at lumalalim ang gabi, nagpatuloy si Luffy sa pag-akyat sa kabila ng grabeng pagod at hirap. Sa wakas, nakarating sila sa tuktok kung saan natagpuan nila si Dr. Kureha at ang kanyang alagang reindeer na si Tony Chopper.
Habang inaalagaan ni Dr. Correja si Nami, nakilala ng Straw Hat si Chopper, isang reindeer na nakakain ng human-human fruit, dahilan upang magkaroon siya ng kakayahan na mag-isip at magsalita tulad ng tao. Sa kabila ng kanyang mahiwagang anyo, si Chopper ay takot at hindi nagtitiwala sa mga tao dahil sa mapait na nakaraan niya sa isla. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ni Luffy ang kanyang kabutihan at sinimulan niyang makuha ang tiwala ni Chopper. Sa kabila ng kanyang alinlangan, dahan-dahan ding naantig si Chopper sa pagmamalasakit ng Straw Hats kay Nami at sa kanilang dedikasyon sa isa't isa. Habang ginagamot ni Dr. Correja si Nami, bumalik sa isla si Wapol, kasama ang kanyang mga tauhan, balak niyang bawiin ang trono at muling sakupin ang Drum Kingdom. Sa kabila ng lamig at hirap ng laban, hinarap ng Straw Hats ang mga tauhan ni Wapol. Si Luffy, galit na galit sa pang-aapi ni Wapol, hinarap ang dating hari. Sa kabila ng mga kakaibang kapangyarihan ng Munch Munch Fruit ni Wapol, hindi siya umubra kay Luffy. Sa isang makapangyarihang Gomo no Bazooka, tuluyan ng pinalipad ni Luffy si Wapol palabas ng Drum Island, at tuluyang winakasan ang kanyang pananakot. Matapos ang laban, matagumpay na gumaling si Nami salamat kay Dr. Correja. Bagamat masaya ang Straw Hat sa kanilang tagumpay, nagpasya si Luffy na aanyayahan si Chopper na sumali sa kanilang crew. Bagamat nagdadalawang isip si Chopper dahil sa kanyang takot na maging pabigat, sinabi ni Luffy na kailangan nila ng doktor na tulad niya upang mapanatiling ligtas ang kanilang crew. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naantig si Chopper sa kagustuhan ni Luffy na tanggapin siya. Sa huli, nagpasya siyang sumama sa Straw Hats na may bagong pag-asa na matutunan ang tunay na halaga ng pakikipagkaibigan at pagtitiwala. Habang umaalis ang Going Merry sa Drum Island, binigyang pugay ni Dalton at ng mga taga-isla ang Straw Hat sa kanilang kabayanihan. Si Dr. Correja ay nagpaalam kay Chopper sa kanyang kakaibang paraan, ngunit sa likod ng kanyang malamig na pananalita, makikita ang kanyang pagmamalasakit para sa kanyang dating apprentice. Habang naglalayag ang Straw Hats patungo sa Alabasta gamit ang Eternal Post, ang kanilang lakas at tiwala sa isa't isa ay mas lalong pinatatag ng kanilang karanasan sa Drum Island. Ngunit sa di kalayuan, ang anino ng Baroque Works at ang paparating na panganib sa Alabasta ay naghihintay. Habang naglalayag ang Going Merry palayo sa Drum Island, ang Straw Hat Pirates ay mas lalo pang lumakas sa pagkakaroon ng isang doktor na tulad ni Chopper. Habang pinagmamasdan ni Luffy ang papalayong isla, ang kanyang pananabik para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran sa Alabasta ay mas lalong tumindi. Si Crocodile, ang pinuno ng Baroque Works na nagkukubli sa alias na Mr. Zero, ay ipinapakitang hinaharap ang mga nagwawalang pirata sa Alabasta upang mapanatili ang kanyang pagkukunwaring bayani na nagpoprotekta sa kaharian. Pagdating ng Straw Hat sa Port City ng Nanohane sa Alabasta, agad silang nagsuot ng mga disquis upang maiwasang makatawag pansin. Napukaw naman ang interes ni Luffy sa dance powder, isang sangkap na kayang lumikha ng ulan ngunit nagdudulot ng tagtuyot sa mga karatig na lugar, na nagdudulot ng kasiyahan sa iba at pagdurusa naman sa iba. Habang naglilibot sa lungsod, nakatagpo nila sina Smoker at Tashigi na nagsisiyasat din sa mga kaganapan sa Alabasta. Bigla namang lumitaw si Portgas the Ace, isang makapangyarihang pirata na kapatid ni Luffy at isang commander ng Whitebeard Pirates. Sandaling nagbanggaan sina Ace at Smoker na nagbigay daan sa Straw Hats upang makatakas at magtipon muli. Muling nagkita sina Luffy at Ace na ipinaliwanag na hinahabol niya si Blackbeard, isang dating kasamahan na pumatay sa kapwa-miyembro ng Whitebeard Pirates. Ipinakita ni Ace ang kanyang kahangahangang kapangyarihan mula sa Flame Fruit, winasak niya ang ilang barko ng Baroque Works sa isang atake lamang. Nagpasya si Ace na samahan ng Straw Hats pansamantala, at naglakbay ang grupo sa disyerto patungo sa kabisera ng Alubarna. Unang dumating ang Straw Hats sa luntiang lungsod ng Yuba, ngunit natagpuan nila itong inabandona at natabunan ng buhangin. Ipinaliwanag ni na Vivi at Nami na ang paggamit ng dance powder, na lumikha ng artipisyal na ulan, ay nagdulot ng matinding epekto sa Alabasta, pinalala ang tagtuyot at nagpasimula ng kaguluhan. Sa kanilang paglalakbay sa disyerto, hinarap ng grupo ang maraming panganib, kabilang ang matinding init, pagkaubos ng tubig, at mabangis na mga hayop. Habang naglalakad sa disyerto, natuklasan ni Nami at Vivi ang mas mabilis na paraan ng paglalakbay at pansamantalang iniwan ang iba. Gayunpaman, sa kanyang pagsubok na makahabol, nahiwalay si Ace sa grupo. Nasalubong ni Luffy at ng iba pa ang isang pangkat ng mga desert bandits na sa una ay tila mapanganib ngunit kalaunan ay napatunayang walang masamang intensyon. Samantala, muling nagtagpo si Vivi at ang isang kaibigan mula sa kanyang pagkabata, isang dating kababata na minsang tinulungan ng kanyang ama, si King Cobra, ngunit naiwan ang kanilang bayan nang lumala ang tagtuyot. Humingi ng paumanhin si Vivi para sa pagkukulang ng kanyang ama, at sila ay nagkasundo.
Nabalitaan ng Straw Hats ang tungkol sa isang maliit na nayon kung saan nagpapanatili ng kapayapaan ang mga pekeng tagapagbantay ng hukbong rebelde. Hiniling ni Vivi sa grupo na subukan ang kanilang determinasyon, at bagaman nagbalak umalis ng mga kalalakihan sa unang senyales ng panganib, sa huli ay nanindigan sila at pinatunayan ang kanilang kahandaan na ipagtanggol ang nayon. Habang naglalakbay sa disyerto, nakasalubong ni Ace ang isang bounty hunter na maling nag-aangkin na natalo na niya si Blackbeard upang makamit ang kasikatan. Inilantad ni Ace ang panlilinlang at nagpatuloy sa kanyang paghahanap kay Blackbeard matapos mapagtantong wala ito sa Alabasta. Bago umalis, ibinigay ni Ace kay Luffy ang isang misteryosong papel na tinatawag na Vivre Card, na sinabi niyang magbibigay daan para muling magtagpo sila balang araw. Habang naglalakbay, sina Luffy, Zoro, at Chopper ay naligaw at natagpuan ang napakalaking sinaunang ruins na nakabaon sa ilalim ng disyerto. Samantala, unti-unti nang nagkakatotoo ang plano ng Baroque Works na pabagsakin ang Alabasta, nagtipon-tipon ng mga pangunahing ahente, kasama ang mga natitirang opisyal ng Baroque Works, upang makipagpulong kay Mr. Zero, Crocodile, habang isinasakatuparan na ang huling bahagi ng kanilang masamang plano. Nalaman ng Straw Hats na iniwan na ng rebeldeng hukbo ang Yuba at nagmarcha patungong Cat Orea, kung saan naghahanda si Koza na salakayin ang Alubarna, habang nakikipag-usap kay Toto, ama ni Koza, na pinagkatiwalaan ni King Cobra upang pangalagaan ang Yuba. Natanto ni Luffy ang paraan upang mapatigil ang sandstorm na sumasalanta sa rehiyon. Sa rain dinners, natuklasan ng mga opisyal ng Baroque Works ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang pinuno, si Mr. Zero, na walang iba kundi si Crocodile. Ipinahayag ni Crocodile na malapit nang maganap ang kanyang plano na pabagsakin ang Alabasta, gamit ang digmaang sibil bilang panakip sa kanyang mga ambisyon. Nang ibunyag ni Mr. 3 na buhay pa ang Straw Hats, pinarusahan siya ni Crocodile sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanyang kahalumigmigan gamit ang kapangyarihan ng Sand Fruit, at itinapon siya sa hukay bilang kabayaran sa kanyang kabiguan. Inutusan naman ni Crocodile si Miss All Sunday alias Nico Robin na tiyaking papatayin ng rebeldeng hukbo ang sinumang makita, lalo pang nagpapalala sa kaguluhan sa kaharian. Habang palis na ang Straw Hats mula sa Cat Orea, biglang huminto si Luffy at hinarap si Vivi tungkol sa kanyang plano na pigilan ang rebelyon sa mapayapang paraan. Iginiit ni Vivi na handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para mailigtas ang Alabasta, ngunit tinawag ito ni Luffy na mapagkunwari at masyadong idealistiko ang kanyang plano. Ipinaalala niya kay Vivi na hindi lang siya ang nakataya, pati ang buhay ng lahat, kabilang na ang kanyang mga kasamahan. Sa wakas, napaluha si Vivi at tinanggap na kailangan nilang magkaisa upang pigilan si Crocodile. Pumunta ang Straw Hats sa Rain Base kung saan muling nakasalubong nila sina Smoker at Tashigi, na sinusubaybayan sila. Nang dumating sila sa Rain Dinners, ang kasino ni Crocodile, hindi nila alam na nahulog na sila sa kanyang patibong. Nahuli ni Crocodile ang karamihan sa Straw Hats, kasama si Smoker, at ikinulong sila sa isang kulungan na gawa sa sea stone, na nagpapahina sa kanilang mga kapangyarihan. Samantala, muling nakasama ni Vivi si Pell, ang tagapagtanggol ng hari, ngunit agad din siyang nahuli ni Miss All Sunday. Ipinakita ni Crocodile ang kanyang makapangyarihang kakayahan mula sa Sand Fruit at sinimula na ang kanyang plano upang sakupin ang Alabasta. Dinukot niya si King Cobra at inutusan si Mr. Tuban Clay na magpanggap bilang hari. Ginamit ni Mr. 2 ang itsura ni Cobra upang utusan ang pagsira sa Nanohana, tinatakpan ng insidente ng dance powder at lalong pinasiklab ang galit ng mamamayan. Habang sinusubukang kunin ni Vivi ang susi ng kulungan, nabigo siya, ngunit biglang nakatanggap si Crocodile ng tawag mula sa isang nagpapakilalang Mr. Prince. Kalaunan, nabunyag na si Mr. Prince ay si Sanji, na tusong dinistract si Crocodile para malayo ito sa kasino. Habang wala si Crocodile, bumalik si Sanji upang sagipin ang Straw Hats. Natuklasan niyang buhay pa si Mr. 3, na nalunok ng isa sa mga banana gators, gamit ang kanyang wax fruit powers. Nagawa ni Mr. 3 na kopyahin ang susi at napalaya ni Sanji ang grupo. Habang binabaha ang silid, nagawang lumangoy ng Straw Hats at ni Smoker papalayo, inutusan ni Luffy si Zoro na iligtas si Smoker, at kahit labag sa kanyang kalooban, pinayagan ni Smoker silang makatakas, na pagtatantong niyang si Crocodile ang tunay na panganib. Matapos makatakas sa Rain Dinners, nagmadali ang Straw Hats at si Vivi sa pagtawid sa disyerto patungo sa Alubarna, kung saan magaganap ang huling labanan, ngunit biglang sinalakay ni Crocodile si Luffy. Nagsimula ang unang laban nila. Napagtanto ni Luffy na walang epekto ang kanyang mga suntok kay Crocodile dahil sa Sand Fruit nito, na nagbibigay daan kay Crocodile na maging buhangin at umiwas sa anumang pisikal na atake. Sa kabila ng pagsisikap ni Luffy, madaling pinabagsak siya ni Crocodile at iniwan siyang halos patay sa disyerto. Sa bingit ng kamatayan, nailigtas si Luffy ni Miss All Sunday, na ibinunyag ang kanyang tunay na pangalan bilang Nico Robin. Pinagaling niya si Luffy at binigyan siya ng sapat na oras para makabawi.
Samantala, pagdating ng Straw Hat sa Alubarna, malapit nang sumiklab ang rebolusyon. Pilit na pinipigilan ni Vivi si Koza at ang rebeldeng hukbo, ngunit isang espeya ng Baroque works sa hukbo ng hari ang nagpaputok ng bala, na nagbigay impresyon na ang Royal Army ang unang umatake. Sa kabila ng kaguluhan, muling nagsumamo si Vivi upang pigilan ang labanan, ngunit hindi narinig ang kanyang mga sigaw sa gitna ng kaguluhan. Habang papalapit ang rebeldeng hukbo, muntik nang matapakan si Vivi, ngunit nagawa siyang protektahan ni Kero, ang kanyang tapat na spot build dock. Malapit nang magsimula ang labanan para sa kapalaran ng Alabasta, natuklasan ni Sanji na tinalo ni Mr. Tubon Clay sina Usopp at Eyelashes at patungo na ito kay Vivi. Gayunpaman, nabunyag ang panlilinlang ni Mr. Tu nang tawagin niya sa maling pangalan si Kero at hindi niya inalis ang benda sa kanyang braso na naglantad ng kanyang tunay na pagkatao. Samantala, nahihirapan sina Usopp at Chopper sa laban nila kay Mr. Four at Miss Merry Christmas. Umaatake si Miss Merry Christmas mula sa ilalim ng lupa habang si Mr. Four ay nagpapaputok ng mga sumasabog na baseball gamit ang kanyang aso na si Lasso, isang baril na kumain ng dogdog fruit. Naisip ni Usopp na gumamit ng peking 5-ton hammer upang takutin ang kanilang kalaban, ngunit nabunyag itong panlilinlang at nabigo ang kanyang plano. Gayunpaman, ginamit ni Chopper ang kanyang talino upang manipulahin si Lasso na nagpaputok ng isang baseball sa ilalim ng mga tunnel na nagdulot ng pagguho at nagpahina sa kanilang mga kalaban. Nahuli ni Miss Merry Christmas si Usopp at tinukso siya sa pagsasabing patay na si Luffy habang malubhan niyang sinaktan si Usopp. Gayunpaman, sa tulong ni Chopper, nagawa ni Usopp na linlangin si Mr. Four at nagawa nitong tamaan si Miss Merry Christmas, na nagresulta sa pagkatalo nito. Pagkatapos, ginamit ni Usopp ang mga sungay ni Chopper bilang tirador upang ihagis ang martilyo at tuluyang talunin si Mr. Four. Hinarap ni Sanji si Mr. Tubon Clay, at sa simula ay pantay ang kanilang laban. Gayunpaman, sinamantala ni Mr. Tu ang kahinaan ni Sanji sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang Nami, na nagpapahirap kay Sanji na umatake. Nang mapansin ni Sanji na kailangang bumalik ni Mr. Tu sa orihinal nitong anyo upang magamit ang kanyang balay Kenpo, sinamantala niya ito at pagkatapos ng matinding laban, nagtagumpay si Sanji na talunin si Mr. Tu. Nagdesisyon si Vivi na ipasabog ang palasyo gamit si Shaka upang makalikha ng sapat na kaguluhan at pigilan ang hukbo ng mga rebelde, sa pag-asang mailantad ang katotohanan. Ngunit bago niya maisagawa ang kanyang plano, dumating si Crocodile dala ang bihag na si Haring Cobra. Samantala, laban ni Nami kay Miss Doublefinger, hinarap ni Nami si Miss Doublefinger ngunit nahirapan siyang kontrolin ang bago niyang sandata, ang Flame Attack na ginawa ni Usopp. Habang sinusubukan ni Nami ang iba't ibang kakayahan ng Flame Attack, isiniwalat naman ni Crocodile kay Vivi ang kanyang tunay na pakay, ang sinaunang sandata na Pluton, na pinaniniwalaang nakatago sa Alabasta. Sa kalaunan, natalo ni Nami si Miss Doublefinger gamit ang Tornado Tempo, na nagpapakita ng kanyang malaking pag-unlad sa pakikipaglaban. Samantala, hinarap ni Zoro si Mr. One si Dash Bones, na may kapangyarihan ng Dice Fruit na nagpapahintulot sa kanya na gawing bakal ang kanyang katawan. Dahil dito, walang bisa ang mga atake ni Zoro, matindi ang tinamong sugat ni Zoro at halos mapunta na siya sa limitasyon, ngunit natutunan niyang maramdaman ang breadth ng lahat ng bagay, na nagbigay daan sa kanya na hiwain ang bakal sa kalooban. Gamit ang bagong kasanayang ito, tinalo ni Zoro si Mr. One gamit ang isang malinis at tiyak na hiwa, na nagmarka ng malaking tagumpay sa kanyang paglalakbay bilang isang mandirigma. Matapos ibunyag ni Vivi ang plano ni Crocodile kay Koza, sinubukan niyang pigilan ang labanan. Gayunpaman, naghasik ng kaguluhan ang mga ahente ng Baroque Works, at sa gitna ng kaguluhan, nabaril si Koza. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy pa rin ang digmaan, lalo pang nilulubog ang Alabasta sa kaguluhan. Luffy laban kay Crocodile, ikalawang laban itinapon ni Crocodile si Vivi mula sa isang mataas na lugar upang mamatay, ngunit dumating si Luffy sa tamang oras upang sagipin siya. Muling hinarap ni Luffy si Crocodile sa ikalawang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay natutunan na niyang ang kahinaan ni Crocodile ay tubig. Sa pamamagitan ng pagbasa sa sarili ng tubig, nagawa ni Luffy na tamaan si Crocodile, na nagbigay ng mas patas na laban sa kanilang dalawa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap, muling natalo si Luffy nang gamitin ni Crocodile ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang kahalumigmigan mula sa lupa, na nagpahina kay Luffy at halos hindi na siya makalaban. Habang nagmamadali ang Straw Hats na hanapin ang napakalaking bombang itinanim ni Crocodile, pinilit ni Nico Robin si Haring Cobra na dalhin siya sa libingan kung saan nakatago ang poneglyph na naglalaman ng lokasyon ng Pluton. Sinubukan ni Tashigi na pigilan sila ngunit nabigo at natalo siya ni Robin.
Pagdating ni Crocodile sa libingan, inutusan niya si Robin na isalin ang poneglyph, gayunpaman, nilinlang siya ni Robin sa pagsasabing ang poneglyph ay naglalaman lamang ng makasaysayang impormasyon at walang binanggit tungkol sa Pluton. Nang matuklasan ang kanyang panlilinlang, sinaksak ni Crocodile si Robin at iniwan siyang halos patay. Matapos makabawi mula sa pagkatalo, sinundan ni Luffy si Crocodile sa libingan para sa kanilang huling laban. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Luffy ang sarili niyang dugo upang kontrahin ang kapangyarihan ng buhangin ni Crocodile, na nagbigay daan upang makapagpataw siya ng matitinding suntok. Ngunit ibinunyag ni Crocodile ang kanyang laso na kawit na intensyong tapusin si Luffy ng tuluyan. Sa kabila ng panganib, tumanggi si Luffy na sumuko, determinado siyang iligtas ang Alabasta. Samantala, natagpuan ni Vivi ang bomba at tumawag ng tulong sa Straw Hats. Nilabanan nila sina Mr. Seven at Miss Father's Day na nagbabantay sa bomba, ngunit natuklasan nilang ang bomba ay may time fuse na nagiging imposible para sa kanila na ma-deactivate ito. Nang malapit nang sumabog ang bomba, dumating si Pel at dinala ang bomba sa himpapawid. Sa isang makasakripisyong hakbang, iniangat niya ang bomba sa kalangitan, kung saan ito sumabog, iniligtas ang Alabasta mula sa ganap na pagkawasak. Huling laban ni Luffy at Crocodile. Nagsimula ang huling sagupaan ni Luffy at Crocodile, ngunit nahihirapan si Luffy dahil sa laso na ginagamit ni Crocodile. Sa kabila ng panghihina, nagawang talunin ni Luffy si Crocodile sa pamamagitan ng isang malakas na suntok na nagpatalsik kay Crocodile sa hangin matapos niyang itapon ito sa solidong bedrock. Habang bumabagsak si Crocodile, sa wakas ay bumalik ang ulan sa Alabasta, pinapakalma ang mga sundalo sa magkabilang panig. Gayunpaman, kahit bumabagsak na ang ulan, may ilang rebelde pa ring nais ipagpatuloy ang laban, ngunit dumating si Igaram dala ang pruweba ng pagiging inosente ni Haring Cobra, na sinuportahan ni Koza, na nagbunyag ng katotohanan sa lahat. Nagkita-kitang muli ang Straw Hats, si Vivi, at si Haring Cobra, ngunit sila ay bumagsak mula sa sobrang pagod at pinsala. Nakita ni Tashigi ang kanilang kabayanihan at inutusan ng mga marino sa kanyang pamumuno na huwag hulihin ang Straw Hats. Kinalaunan, sina Tashigi at Smoker ang binigyan ng kredito sa pagkatalo ni Crocodile at nabigyan ng promosyon ng gobyerno. Gayunpaman, parehong nakakaramdam ng kawalang katarungan ang dalawa. Alam nilang ang Straw Hats ang tunay na nagligtas sa Alabasta. Narescue si Luffy mula sa gumuhong libingan kung saan niya nilabanan si Crocodile at dinala sa palasyo ni Cobra upang makapagpahinga. Pagkagising niya, isang engranding silo-salo ang inihanda bilang pagpupugay sa Straw Hats. Habang nagdiriwang, natanggap ni Igaram ang balita na tumaas ang bounty ni Luffy sa 100,000,000 berries, habang ang kay Zoro naman ay tumaas sa 60,000,000 berries, isang patunay ng kanilang lumalaking reputasyon. Habang naghahanda ng umalis ang Straw Hats, inabisuhan sila ni Mr. Tuban Clay na magkita sila upang makuha ang kanilang barko at maiwasan ang blockade ng mga marino. Bago sila umalis, pinakiusapan ni Vivi si Igaram na siya ang humarap sa mga tao para sa kanyang talumpati. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Vivi ang desisyon niyang di siya sumama sa Straw Hats, ngunit tinanong kung ituturing pa rin ba siyang kaibigan kung sakaling magkita silang muli. Dahil hindi sila makasagot ng malakas upang hindi mabulgar ang pagkatao ni Vivi, tahimik na itinaas ng Straw Hats ang kanilang mga braso, ipinapakita ang X markang nag-uugnay sa kanilang pagkakaibigan, isang tahimik ngunit makapangyarihang simbolo ng kanilang hindi matitinag na samahan. Habang tumatakas ang Straw Hats, nagsakripisyo si Bon Clay at ang kanyang mga tauhan upang protektahan sila mula kay Hina, isang opisyal ng marino. Ginamit nila ang kanilang sarili bilang panlilinlang upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kaibigan. Habang naglalayag ang Straw Hats, biglang lumitaw si Nico Robin, dating kilala bilang Miss All Sunday, sa kanilang barko. Nagulat ang lahat nang hilingin niyang sumama sa kanilang crew. Ipinaliwanag niyang wala na siyang dahilan upang manatili sa Baroque Works, bagaman may pagdududa ang ilan, pinayagan siya ni Luffy na manatili, naniniwala siyang tapat si Robin sa kanyang hangarin. Samantala, nabunyag na nakaligtas si Pel sa pagsabog ng bomba, tahimik siyang nakatayo sa harap ng sarili niyang libingan, simbolo ng kanyang sakripisyo at debosyon sa Alabasta.